Hello again everyone. This reading is about kung ano yung mga oracle messages para sa inyo. Ayan. It could be an advice or the current situation, no? Or depende, pwede yung iba sa inyo, baka this is yung paparating pa lang sa inyo, no? Basta this is oracle messages for all signs, no? Siyempre, para maiba naman, wag tayong magsimula kay Aries. So, pabaliktad naman tayo ngayon para walang tampuhan. Ibahin ko lang yung arrangement. Okay. So, let's start with Cancer. Ano yung oracle message for you, Cancer? Kung kailan mo man ito makita, this is a timeless reading. Vast vistas. Expand your horizons. Wow! This is an indication na you should step out of your comfort zone, Cancer, no? Kung meron kang gustong marating, yan, kung gusto mong maging successful or kung gusto mong mag-explore ng ibang possibilities. Yan. This could lead to success or mas malalaking mga opportunity para sa iyo. Only kung magiging open-minded ka, willing kang mag-take ng risk, yun na nga, to live out of your comfort zone. So, sa tingin ko, this is also an indication ng bagong experience para sa iyo, no? Kumbaga, there is malawak yung opportunity, malawak yung mga possibility na nakapalibot sa iyo. Ibig sabihin, marami kang pwedeng subukan, marami kang pwedeng i-explore, gawin, puntahan, no? Vast vistas yan. Ibig sabihin, malawak. Malawak yung yung pwede mong lakbayin or explore. So, ayan. So, pwedeng ito ay may kinalaman sa expansion ng iyong career, negosyo, or personal growth, experience, yan. Ibig sabihin, malawak yung kung anong naaabot ng tanaw mo, yun yung possibility na na naghihintay sa iyo, Cancer. So, yan. Next naman is Scorpio. Ano yung oracle message para sa iyo, Scorpio? Timeless reading ito, kahit kailan mo man ito dumaan sa feed mo or makita. Embracing enthusiasm. Shout out to the heavens with happiness. So, ang nasa-sense ko dito sa card mo na to, Scorpio, is somewhat similar sa energy ni The Fool, no? Na this is the energy ng pagiging positibo, optimistic, open sa mga possibilities, pagiging willing na willing mag-take ng risk. Ayan, willing mag-take ng risk, willing na pumasok sa mga bagay na unknown para sa iyo. Kumbaga, willing ka na willing kang ma-experience yung mga bagay na hindi mo pa na-experience or na-explore before. Pagiging yun nga, positive yung outlook mo, optimistic na, yun, pwede na rin nating masasabi na malakas yung loob mo. Oo, wag mong hintayin. Parang ito yung card na
Hindi mo hihintayin na dumating yung mga bagay, kundi magbabakasakali ka at lalakasan mo yung loob mo na mag-explore. Yan. Oh, ito ay pagiging alam mo yung pagiging makikita mo parang napaka positibo nung pananaw netong yung energy na napipick up dito na hindi mo muna iisipin na what if ganito ganyan, no? Basta ikaw parang ganun pwedeng ganun ka-positive yung energy mo na, sige, willing ako mag-try, willing ako sa mga bagong posibilidad, yan, willing ako maka-experience ng mga bago. Ito yung energy mo. Ayan, i-embrace mo itong parang mala Ace of Wands, mala the Fool card energy. Na nagawin yung or umpisahan kung ano man itong mga bagay na ito na sabi nga na pwedeng magbibigay sa iyo ng mga bagong learnings, experience, or adventure. Yan. May sense kasi siya ng adventure. Bakit ko siya ikino-compare kay The Fool. Okay? So, yan. I hope na, ewan ko, kahit pa paano, hindi ko alam. Sana na-explain ko ng maayos. At sana na-gets nyo. Yan. Next naman is Pisces. Ano yung oracle message para sa'yo, Pisces? Joy and delight. Open your heart to joy. Itong card mo is about embracing happiness or joy. Pisces. Kumbaga, follow your bliss, follow your heart, follow what you think na magbibigay sa iyo ng joy, happiness, fulfillment. Kumbaga, this is you na ini-embrace mo each and every opportunity na maging masaya. Okay? This card is reminding you na gawin mo ano yung makakapagbigay sa iyo ng joy or happiness. I-celebrate mo yung mga dapat mong i-celebrate sa buhay mo, kung anong meron kang mga blessings, big or small, have fun. Ito yung card na nagre-remind sa iyo na paminsan-minsan, stop, pause, and appreciate itong mga wonderful things na meron ka, itong mga wonderful blessings na meron ka, to embrace life, to embrace joy and happiness, no? Kumbaga, ito yung card na nagre-remind din sa iyo na ikaw ay take ng steps every day para alam mo yun, maging happy to embrace happiness or fulfillment sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang sundan yung sundan yung path or yung yapa kung saan matatagpuan mo yung joy and happiness. Kasi parang sinasabi nitong card na to, kung hindi mo i-follow yung happiness mo, kung hindi mo i-follow yung bliss, kailan mo pa gagawin yun? Di ba? Or hanggang kailan ka maghihintay? Or kailan mo pa gagawin? Kung pwede ka naman nang maging happy ngayon, or pwede mo naman nang gawin yung mga steps, follow your heart, i-follow mo yung path towards joy, happiness, and fulfillment.
Oh, kumbaga now is the time na ano ba yan? Tumbukin mo yan. Tumbukin mo yung path towards happiness. Ano yung magbibigay sa iyong heart ng ng happiness, ng joy, completion or fulfillment. So, ito rin yung card na nagre-remind sa iyo na mag-focus doon sa mga bagay na kung saan mas magiging happy ka kaysa doon sa mga bagay na magiging sad ka. Okay? Ayan. Focus on happiness. Hindi yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa iyo or nakakapag-down sa iyo. Okay? Gemini, ito yung oracle message mo. Kung kailan mo man ito mapanood, dumaan sa iyong feed. This is a timeless reading. Ay, joy and delight. Naulit na naman. So, itong joy and delight na ito, kagagaling lang nito kay sino ba yun? Sinundan mo. Si Pisces. Ayan. So, Gemini, ito yung path towards your fulfillment or happiness. So, kung ano man yung bagay na yun, kung halimbawang hindi mo pa yun ginagawa sa ngayon, this card is reminding you na umpisahan mo ng tahakin yung path na yan na magbibigay sa iyo ng happiness or joy. Kumbaga, why wait kung kailan ka magiging happy? Kung pwede ka naman nang mag-start ngayon, kung pwede mo nang umpisahan, pwede ka nang gumawa ng mga bagay na makakapag-lead sa iyong happiness or bliss. Ayan. This is simply a reminder na mag-pause tayo and tignan natin ano yung mga bagay na yan na nagbibigay ng joy sa ating puso. Okay? So, do what makes you happy. Do what makes your heart sing with joy. Follow your passion. Follow your bliss. Yun yung mensahe na itong card na ito, Gemini. No? Kasi kumbaga, what are you waiting for kung naghihintay ka? Kailan ka pa magiging masaya? Hihintayin mo pa ba? Hanggang kailan ka maghihintay? Kung pwede ka naman ng mag-take ng step every day patungo doon sa path na magbibigay sa iyo ng happiness or fulfillment. Ayan. Libra. Stepping into power, you are strong beyond measure, Libra. Libra, this card is reminding you to reclaim your power. I-reclaim mo yung iyong lakas, i-reclaim mo yung iyong confidence, i-reclaim mo itong power na to, whatever that power means. Quote pala, whatever that power means para sa iyo. No, halimbawa, nawalan ka ng control. Nawalan ka na ng control, nawalan ka na ng power sa sarili mo, sa buhay mo. Yun yung ibalik mo, Libra. No, binanggit ko nga kanina, pwedeng yun yung confidence mo, pwedeng yun yung strength mo, pwedeng yun yung will mo na lumaban, magpatuloy. This is also a card, Libra, reminding you na ikaw ay mas malakas sa inaakala mo. Kaya nga, diba, binanggit ko rin yung about strength kanina. Or, this is a card na nagre-remind sa iyo na ito yung time, Libra, para ikaw ay manindigan para sarili mo. Stand up for yourself. Kaya nga sinasabi dito na reclaim your power.
Minsan, this is also an indication, Libra, na halimbawa, masyado mong ipinamigay yung power sa ibang tao para kontrolin ka. Or yun, parang, if not mga tao, pwedeng, etong card na to yung parang nagre-remind sa'yo, masyado mo nang ipinamigay sa sitwasyon yung power, instead na ikaw, yung humawak ng power na yun over the situation, no? So it's kumbaga the other way around. Instead na mag-give in ka, mag-give in ka doon sa nangyayari sa iyo, doon sa sitwasyon. Ang card na to is nire-remind ka na, wow, Libra, mahimasmasan ka, i-reclaim mo yung power mo over the situation. Ikaw ang may kapangyarihan, hindi yung situation. Ikaw ang may power sa iyong mga decisions, hindi yung mga tao na yan. Or, ikaw yung may power sa kung ano yung tingin mo sa sarili mo versus doon sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Yun, Libra. Yung sinasabing power na itong card na to na dapat mong ibalik, i-reclaim. Okay? Aquarius, ito yung iyong oracle message. Kung kailan man dumaan sa feed mo ito, Aquarius, this is a timeless reading. Okay, ang nahugot natin sa iyo is Voyage of the Heart. Love flows through you and to you. Etong card na to, Aquarius, is reminding you na you deserve love. So, ayan. You deserve love and siguro kailangan mong maging open to receiving or giving love. Ayan. Kumbaga yung love should flow through you. Through you or from you. No? Pwede ka nga, sabi nga nito pwedeng ikaw yung capable na mag-send ng love and maka-receive ng love. So, kumbaga, wag mong ipagkait sa sarili mo yon, Aquarius, no? Pwedeng yun yung nire-remind sa iyo. Sinasabi rin dito sa card na to na i-trust mo yung mga messages na nanggagaling sa puso mo. No? Sundan mo yung mga mensahe na yan. Kahit na minsan parang kinukontra ka nung isip mo. So this time, parang ang sinasabi nitong card na to, ang gawin mong guide is your heart. Ang gawin mong guide is love, hindi yung mga iniisip mo. So yun yung pakiramdaman mo. Pwedeng this is also an indication na pwedeng merong love ka na marireceive or paparating sa iyo. Or maaari ka nga magbigay ng love sa iba. Okay? So, pwedeng this is a sign ng baka ikaw ay ma-in love uli or maka-receive ka ng love, merong ma-in love sa'yo. So, ang sinasabi lang dito, Aquarius, is sundan mo yung puso mo, maging bukas ka sa possibilities na ikaw ay magmamahal uli or mamahalin ka uli. Kasi nga, sinasabi dito, love will flow through you into you. Kumbaga, deserve mo yung love. Wala kang ibang kailangan gawin, Aquarius, para ikaw ay mahalin. Siguro yun yung isa pang reminder para sa iyo. Kaya hayaan mong mag-flow etong pagmamahal na ito papasok sa iyong puso or palabas sa iyong puso papunta sa ibang tao. Taurus, ito yung oracle message for you. This is a timeless reading kung kailan mo man ito mapanood or dumaan sa iyong feed. Ang oracle message mo, Taurus, is valiant courage. Take action with passion.
Hindi ito yung time, Taurus, no? Para ikaw ay mangimi or mag-hold back, no? Ito yung ito yung timing na ikaw ay dapat mag-step forward. Ayan, step forward and maging bold and brave na gawin yung dapat mong gawin. Kasi take action eh. Take action with passion. Kumbaga, i-gather mo lahat ng ng iyong inner resources para para gawin yung passion mo, yung gusto mong gawin talaga. Ito rin yung time na mag-take a step forward, yun na nga, mag-take a leap of faith or mag-live out of your comfort zone. Ito yung time na dapat ka lalong mag-take ng risk. Ayan. Kumbaga, normal lang. Minsan, di ba, it's normal na, halimbawa, pwede kang maka-feel ng pag-aalangan, ng takot. Basta, wag mo lang hayaan yung fear na yun, yung mga pag-aalangan na yun na mapigilan ka dito sa dapat mong gagawin. No, ito yung time na hindi ka magpe-play safe, no? Parang ito yung time talaga na sinasabi sa'yo, ito na yung moment mo, lakasan mo yung loob mo ngayon, Taurus. Kasi merong mga opportunities na pwede kang mamiss, mapalagpas. Kung ikaw ay mag-hold back or mag-i-step back uli. Kaya ikaw nire-remind nito. No? Kasi merong magagandang opportunities na naghihintay sa'yo kung lalakasan mo yung loob mo eh. Or kung talagang mag-i-step forward ka. Ito rin yung time na mag-speak up ka para sa sarili mo. Manindigan. Ngayon, with this card also, syempre, nandoon yung magte-take ka ng risk. Of course, i-expect natin na magkakaroon ka ng ma-enrich yung experience mo. No? Pwedeng may mga unexpected, no, doon sa mga along the way during dito sa iyong pag-e-explore or pagte-take ng risk. So maaari kang maka-experience ng mga for sure may mga hindi inaasahan kang kakaharapin. Pero yun na nga, ang pinaka-idea dito is yung iyong lakas ng loob, yung iyong courage. At saka yung sinabi ko nga kanina na huwag ka lang magpapadala doon sa takot mo. No? Para lang na pag nagpadala ka doon sa takot mo, hindi mo magagawa yung kailangan mo or dapat mong gawin. No? This is the time to face your fears, live out of your comfort zone, at mag-go beyond ka doon sa mga boundaries, no? Doon sa mga kumbaga yung ano pa tawag dito? Ma-explore mo yung mga hindi mo pa na-explore before. Ayan, go beyond boundaries. Tsaka doon sa mga limitations or yung mga limitations or yung mga iniisip mo, mga self-limiting beliefs mo. Ayan. Okay? So itong card na to is reminding you na kailangan mo maging malakas ang loob, maging matapang na to go forward. And wag kang magpasakop doon sa iyong mga fears or self-limiting beliefs. No? Wag mong i-allow na malimitahan ka, malimitahan yung growth mo
yung potential mo, mausog yan. Huwag mong hayaan na mausog yung success or yung mga possibilities or yung potential mo dahil lang sa mga self-limiting beliefs mo or yung mga yung mga limiting beliefs or expectations ng ibang tao sa iyo. Okay? Huwag mong hayaan na yun yung maging barrier towards your growth, success. Ayan. Virgo, ito yung oracle message mo. Ay, embracing enthusiasm na naman. Naulit, no? So, ibang sign nakakuha nito. Siguro talagang meant na makuha mo to. Shout to the heavens with happiness. Okay, so, bigyan natin ng ibang meaning ito compared dun sa mga binanggit ko kanina na nakakuha nito. Okay? So, ang sinasabi nito, wag mong hintayin. Wag mong hintayin na kusang lumapit yung happiness sa iyo, Virgo. Yun yung intindi ko. So, parang ang sinasabi nitong card na to, bakit hindi mo i-manifest na ngayon? Why wait kung pwede mo namang i-manifest na ngayon, Virgo? Itong mga bagay na gusto mong matupad or itong mga bagay na ito na magbibigay sa iyo ng happiness, fulfillment. No? Bakit mo hihintayin? Kung pwede mo naman nang i-manifest ngayon, yun yung pinaka-idea na itong card na ito. Okay? So, importante na i-embrace mo na i-manifest mo na itong mga bagay na ito na gusto mong ma-achieve, ma-receive, no? Especially kung yun yung happiness. Kumbaga, maging enthusiastic ka na ngayon, no? Kasi sabi nga nila, kung ano yung iniisip mo, yun yung na-attract mo, di ba? So, i-claim mo na to, i-embrace mo na to ngayon, i-manifest mo na. You don't have to wait. No? Yun yung sinasabi dito sa card mo. And it will bring miracles sa iyong buhay. This card is also reminding you na i-experience at i-celebrate mo even the smallest things or smallest events sa buhay mo. I-discover mo what is the miracle or wonder ng bawat araw, no, na dumarating sa buhay mo. I-embrace mo everything na dala-dala ng bawat araw, no, na dumarating sa iyo. I-embrace mo lahat ng beauty and wonder na dala-dala ng bawat araw na yan. Okay, so this is also a card na maaaring good times are coming para sa iyo, Virgo. Okay? Capricorn. Malasahin ko lang mabuti, ha? So, kahit kailan mo ito ma-check one, Capricorn, this is a timeless reading. Ano oracle message for you? Fogged in, go slow, take time. Etong card na to, Capricorn, is reminding you na maghinay-hinay. Maghinay-hinay, magdahan-dahan muna, no? Take your time, huwag magmamadali. Oo, umiwas sa pagmamadali. Go slowly. Or take a pause. Pwedeng ganun eh. Kung kinakailangan mong mag-take a pause ka. No? Ito yung time na hindi ka dapat
ano ba tawag dito? Hindi ka ma-stress na hindi ka mapuwersa or ma-stress na magmadali, parang ganun. Oo, i-resist mo yung magiging impulsive ka or magiging impatient, ayan. I-resist mo yun. Yun yung nire-remind sa'yo na itong card mo. Basta the idea dito sa card na to is just take your time, no pressure, no rush. Yun yung sinasabi nitong card na ito. Baka kasi may tendency na nape-pressure ka, nagmamadali ka, and then eventually baka makagawa ka ng bagay na eventually pagsisisihan mo yung outcome. So ito yun. Sinasabi nitong card mo na mag-slow down ka lang. Take your time, no need to rush. Or minsan kasi may fog, baka sinasabi nito, if you are in a stage or period ng confusion, sabi ko nga, either mag-slow down ka or mag-pause ka until maging clear uli, Ayun, especially apply natin to sa mga major decisions, 'di ba? Sabi nga nila, pagka masyado kang masaya or pag masyado kang galit, wag kang gagawa ng anything na major. Oo. Wag, kasi unreliable yung natin yung state of mind natin sa time na yun, unreliable yung emotions mo. So, pwede kang makagawa ng maling action or decision. Kaya siguro yung nire-remind sa iyo nitong card na to. Baka kasi fogged in ka ngayon. Baka magulo isip mo, o magulo emotions mo. So, yun lang naman yun, Capricorn. Next naman is Aries. Anong mensahe para sa iyo ng Oracle cards? Aries, this is a timeless reading. Kahit kailan mo ito makita, matsyempuhan. Wise leader, you are a beacon for others. Aries, itong card na to is very powerful. Parang sinasabi niya na ikaw yung may dala ng, kumbaga, sulo. Ayan, sulo. Ayan. So, yung nakikita natin yung parang sa Olympics. Ibig sabihin nito, Aries, ikaw yung light para sa iba. Ikaw ay beacon. Ayan, you are a beacon for others. Ayan, ikaw ay kaliwanagan para sa iba. Pwedeng ikaw ay nakakapagbigay ng inspirasyon. Pwedeng ikaw ay nakakapag-enlighten sa ibang tao. So, kaya nga sinasabi dito, you are a wise leader, Maaaring you have that wisdom in you na parang pwede kang maging gabay para sa iba, pwede kang makatulong sa iba, maka-enlighten ng iba, maging inspirasyon para sa iba, maging example na susundan nila yung yung example mo. Oo, baka naman this is an indication, Aries, na ikaw ay magiging leader. Pwede rin ito ay, halimbawa, promotion, magle-level up ka. Basta, ang sinasabi dito, if ever man na ikaw ay isang leader, gamitin mo itong role na ito, Aries, na ma-enlighten mo yung iba. Kumbaga, merong isang matinding responsibility sa'yo kung napatawan ka ng position as a leader, na ikaw yung mag-guide, ikaw yung makakapag-enlighten sa kanila, makaka-inspire sa kanila, magsiset ng good example. Ayan.
Next naman is Leo. So, Leo, tignan natin ano ba tong oracle message for you. This is a timeless reading kung kailan ito dumaan sa iyong feed, kailan mo matsempuan makita. Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Alam mo, Leo, this card is reminding you na the more na ikaw ay nagiging mapagpasalamat, nagiging grateful, mas lalo kang nagiging happy each day. So, it's a reminder to practice gratitude. Yun yung parang tinuturo sa iyo netong card na ito, no? Magiging happy ka kung ikaw ay grateful. Kasi 'di ba, yung mga taong may mga pansinin nyo, guys, yung mga taong may mga reklamo, yung mga taong may mga, alam mo na, yung mga may mga hinanakit, yan, reklamo sa puso nila, sa buhay nila, mas lalong hindi sila, mas lalong naa-attract kasi nila yun dahil yun yung energy sa puso nila. So, lalo silang nagiging unhappy, 'di ba? Sa kakareklamo nila, dahil doon sa mga negative feelings nila na yun. Pero pansinin mo, kung ikaw ay laging nagpapasalamat, lagi kang grateful, walang room sa puso mo para magkaroon ng inggit or yung mga negative feelings na ganun. Sama ng loob, hinanakit, pagrereklamo. So yan, kung nakaka-experience ka ng ganun sa ngayon, Leo, yun yung tanggalin mo sa puso mo. Palitan mo siya ng grace and gratitude, and lalo mong maa-attract yung happiness and blessings. Okay? Maaring itong card na to nire-remind ka niya, baka kasi merong blockage sa buhay mo. Bakit ka hindi nagiging happy? Is because hindi ka nagiging grateful. Okay, Leo? Sagittarius. Ito yung oracle message for you, Sagittarius. Kung kailan mo man ito makita, dumaan sa iyong newsfeed, this is a timeless reading. Surrendering to the journey, release control. Sagittarius, it is time to let go. Ito yung reminder ng card na ito sa iyo. No? All is well. Wala kang dapat ipag-anxiety, ipag-alala. I-surrender mo na yung mga dapat mong i-surrender. No? This is more on surrendering yung mga fears mo, worries / anxiety. You are guided, no? So magtiwala ka lang. At hindi ito yung time na paano ba, mag-worry ka agad-agad doon sa outcome. Hindi ito yun. This card is reminding you na i-surrender mo yung mga expectations mo, i-release mo yung control mo over sa mga magiging outcome. At i-surrender mo yung sarili mo doon sa mga greater forces ng heaven or universe. Kumbaga, ipaubaya mo sa divine. Yun yung sinasabi nitong card. Huwag kang mag-anxiety para bukas. Huwag mong kontrolin yung magiging outcome, no? Huwag mong kontrolin. Huwag kang mag-fear, mag-worry about the future. I-surrender mo ito sa divine. Have faith, kumbaga. Have faith and i-surrender mo sa divine. You will be guided by your angels. You will be guided by the Creator, no? During dito sa iyong journey. Kaya hindi mo dapat
Hindi ka dapat magkaroon ng mga fears or unnecessary fears or anxiety. Baka kasi iniisip mo, Sagittarius, na kapag sinurrender mo ay nag-give up ka. No, hindi yun. Hindi yun yung pinaka-idea. Ito yung time kung saan kahit hindi natin nakikita yung path, nagtitiwala tayo, no? Nagtitiwala lang tayo. At naniniwala lang tayo doon sa path na tinatahak natin. Yun yung sinasabi ko na i-surrender mo lahat sa divine. Minsan hindi natin alam kung hindi natin matanaw yung path, kung saan patungo. Pero as long as we have faith, no? To continue doon sa journey na yon, i-surrender mo lang yon kay God, sa divine, and i-guide ka. Niwala lang, Sagittarius, have faith. Yun yung mensahe para sa iyo. Maraming salamat, all signs, for being here. At sana makatulong sa inyo itong mga mensahe na na-pick up ko dito sa ating reading. See you again sa susunod nating reading. Take care and God bless.